Life After Prison. By Silence You. Kabanata 831 hanggang 840. Ngumiti si Severin kay Beryl. Siyempre ako to. O sa tingin mo may lakas sila ng loob na magsinungaling sayo? Napangiti si Beryl. Pagkatapos ay uminom tayo mamayang gabi ngayong nasa Dropcam ka. Pwede rin kitang samahan sa pamamasyal bukas. Gayunpaman, tinanggihan kaagad ni Severin ang alok. Salamat na lang pero hindi na kailangan. Puno ang schedule ko. At saka, magtatanong at magchichismisan ang mga tao tungkol sa pagkakakilanlan ko kapag nakita nila akong kasama kang namimili. Nagdulot iyon ng awkward na ngiti sa mukha ni Beryl. Walang masama kung malalaman nila ang iyong pagkakakilanlan. Napaka-low profile mo, Zoheb, dahil nandito ka at ang apat na matatanda, paiinuman kita ng mga table tasks ngayon. Pinitik ni Severin ang palad at may lumabas na maliit na bote ng porselana. Binuksan niya ang bote, itinaas ang palad para ilabas ang mga table tasks mula sa bote gamit ang telekinesis, at ginabayan ang mga tabletang iyon na mag-hover sa harap ni Zoheb at ng apat na matatanda. Supreme Leader. Ito ba ay second grade low rank pill? Noong una, naisip ni Zoheb na bibigyan sila ni Severin ng first grade high rank pill na nagbunsod sa kanya na mag-isip kung makakatulong ba iyon sa kanya para maging level 3 Warrior King. Habang maingat niyang sinisiyasat ang tableta na nasa harapan niya ngayon, natuklasan niya na ang enerhiya sa loob ng tableta ay mas malakas at ang amoy ay mas mabango kaysa sa isang first grade na high rank na tableta. Noon niya napagtanto na binigyan talaga siya ni Severin ng second grade low rank pill. Oo. Lahat sila ay mga second grade low rank na table tasks. Tumanggaw si Severin habang mukhang walang pakialam. Oh my God! Hindi ba ibig sabihin noon na ikaw ay isang second grade alchemist? Ang balita ay dumating bilang isang nagulat sa lahat. Ang bawat Warrior King ay nangangarap na makuha ang kanilang mga kamay sa isang second grade low rank pill dahil makakatulong ito sa kanila na mapataas ang kanilang paggamit. Ang mahalagang punto ay ang tableta ay napakabihirang sa Middle Bridge. Upang malaman iyon, ang kanilang batang Supreme Leader ay isang second grade alchemist ay talagang hindi ka panipaniwala. Siya. Itago mo yan sa sarili mo at huwag mong ipaalam sa iba. Ayokong istorbohin nila ako at hilingin sa akin na maging matanda sa kanila. Tumawa si Severin at hiniling sa kanila na ilihim ang impormasyon. Pagkatapos ng lahat ay nais na magkaroon ng second grade alchemist na nagtatrabaho para sa kanila, lalo na ang mga pamilyang nasa itaas na klase. Hahaha. Huwag kang mag-alala. Tikom ang bibig namin. Naririnig mo ba ang sinabi ng Supreme Leader? Papatayin ko ang sino mang magtapon ng butil. Sabi ni Beryl. Guro, napakalakas mo. Saang ranggo ka na ngayon? Mababa, katamtaman, o mataas? Huwag mo akong kalimutan kapag gumawa ka ng second grade high rank pill. Makakatulong ito sa aking pagkamit. Malaki ang ngiti sa mukha ni Beryl at may mga mata na umaasa. Lahat ay nakatingin sa kanya na may gulat na ekspresyon nang sabihin niya iyon. Si Beryl ay isa na ngayong level 9 Warrior King. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi mailarawan kung siya ay muling mag-level up at ang pag-iisip na iyon ay natatakot lamang sa iba. Ngumiti si Severin. Huwag kang mag-alala. Naging second grade low rank alchemist lang ako ilang araw na ang nakakaraan. Hindi magiging madali ang pag-abot sa high rank. Pero siguradong maaalala ko kayong lahat kapag nasa high rank na ako. Hihihi. Maghihintay ako sa araw na iyon. Humalaklak si Beryl. Mr. Zoheb. May masamang nangyari. Ang mga miyembro ng Wild Blood Gang ay nagtitipon sa labas. Biglang tumakbo ang ilang bodyguards na parang natatakot. Gayunpaman, muli silang natakot at halos lumuhad. Si Beryl, ang War God, ay naroon din. Ang Wild Blood Gang. Bakit sila nandito? Kumunat ang noo ni Beryl at curious na tanong. Ngumiti si Severin. Manatili ka rito. Lalabas kami at makikita mo mula sa maliit na siwang para malaman mo kung bakit sila nandito. Pagkatapos noon, nagmamadaling lumabas ang lahat maliban kay Beryl. Tulyo, ano ang ibig sabihin nito? Kasama sina Severin at Beryl, hindi natakot si Zoheb na palakihin ang mga bagay. Tumayo siya sa harap ni Tulio Sawyer, ang pinuno ng gang ng Wild Blood Gang, at nagtanong.
Dinala mo ba rito ang lahat ng lalaking ito para lipulin ang Tigress Hall? Ilang lalaki ang dinala mo? 700. 800. Ang Great Elder ay nagtanong din ng may kumpiyansa ng walang takot. Ngumisi si Tulio. Mga sir, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Nandito ako para humingi ng pahintulot mo na pakasalan ang anak mo, si Yasman. In love ako sa kanya at sana ay mapagbigyan mo ang aking hiling at bigyan mo ako ng iyong basbas. Mr. Zoheb, mangyaring payagan si Tulio na pakasalan ang iyong anak. Makakatiyak kang magiging maayos ang pakikitungo niya sa kanya sa hinaharap. Lumapit ang isang matandang lalaki na miyembro ng Wild Blood Gang na may ngiti sa labi. Walang hiya. Hinding-hindi kita pakakasalan, matandang lalaki. Ano sa tingin mo ang iniisip mo? Bago pa makapagsalita si Zoheb, galit na sumagot si Yasman. Tama. Ano ang nangyayari sa iyo, Tulio Sawyer? Ano ang iniisip mong papayag akong pakasalan mo ang aking anak? Hinding-hindi ko siya hahayaang magpakasal sa isang matandang tulad mo. Namula ang mukha ni Zoheb habang puno ng galit ang katawan niya. Well, hinding-hindi siya maglalakas loob na magsalita ng ganito kung wala si Severin. Hindi pa nakikilala ni Tulio si Severin. Kaya, nagulat siya nang makitang kausap siya ni Zoheb sa tonong iyon at paraan. Gayunpaman, iyon mismo ang gusto nila. Hahaha. Zoheb, kapag tumanggi ka, papatayin kita at lahat ng nasa Tigress Hall. Tumawa si Tulio at mukhang tuwang-tuwa. Ito ay kabalbalan. Hindi na nakayanan ni Burley nang magtago siya sa bahay at bantayan ang sitwasyon. Ang ganitong uri ng pambubuli ang pinakaayaw niya. Bago pa man malaman ng lahat, binuksan niya ang pinto at pumasok. Hindi nakaimik si Zoheb matapos marinig ang kanilang sinabi. Walang pag-aalinlangan, sinabi niya. Mga tanga. Siya talaga si Beryl Vermeulen, ang War God. Seryoso ba kayong mga bulag? Tumawa si Tulio. Zoheb. Sigurado akong naisip mo na ako ang susando sa'yo. Kaya nga hinahanap mo ang doppelganger ni Beryl para dayin at takutin kami. Hahaha. Tingin mo ba 3 taong gulang akong bata na madali mong dayin? Hahaha. Ganyan dapat. Tumayo ang mga matatanda ng Wild Blood Gang at tumawa ng malakas. Babae, kinakabahan ka na tinawag mo ang sarili mo na Beryl Vermeulen. Alam mo ba kung anong klaseng gulo ang pinagdadaanan mo? Sa tingin ko kayo ang mga walang ideya kung ano ang naghihintay sa inyo. Bilang isa sa mga War God, hindi kailanman naramdaman ni Beryl ang labis na pagkainsulto noon. Sa loob ng isang segundo, ang kanyang katawan ay naging isang iglap, naabot kung nasaan ang matanda, at sinuntok ang dibdib ng matanda. Walang oras para gumawa ng anumang reaksyon ang matanda. Matapos ang suntok, nawalan siya ng hininga at namatay. Ano? Yung iba natakot at nagulat. Ang bilis ay napakabilis na nagsimula silang magduda sa kanilang mga mata. Dahil hindi na kayo makapaghintay na mamatay, ibibigay ko sa inyo ang inyong mga kahilingan. Ngumuso si Beryl. Sa sandaling iyon, ang isang espiritual na kalasag sa enerhiya ay naprotektahan ang kanyang buong katawan dito. Ito ay upang maiwasan ang pagtalsik ng dugo sa kanyang damit nang magsimula siyang pumatay ng mga tao. Level 9 Warrior King. My God, siya talaga si Beryl Vermeulen, ang War God. Ang ilang mga tao ay natigilan matapos makita ang espiritual na kalasag ng enerhiya. Nang ang mga Warrior King mula sa Wild Blood Gang ay lumaban kay Beryl, sila ay walang iba kundi mga maliliit na langgam kay Beryl. Sa ilang pag-atake lamang, ang mga Warrior King kasama si Tulio na isang Level 4 Warrior King ay napatay ng walang anumang hamon. Bago namatay si Tulio, ang kanyang mga mata ay parang nawalan ng pag-asa. Hindi pa rin siya makapaniwala na bibisita ang War God sa Tigress Hall at tutulungan silang patayin siya. Patawarin mo ako. Tumakbo. Ang iba sa mga tao ay bahagyang mas malakas kaysa sa mga normal na tao. Nang ang mga haring mandirigma ay patay na, sila ay natakot kaya nagsimula silang tumakbo para sa kanilang buhay. Walang intensyon si Beryl na patayin ang mga taong iyon at hinayaan silang tumakbo. Ang mga pangunahing mahahalagang tao na bumuo ng Wild Blood Gang ay patay na kaya ibig sabihin ay hindi nagagana ang Wild Blood Gang.
Inaasahan niyang makikita agad ang iba pang miyembro ng gang na tumakas sa bayan. Kaya ito ba ang kapangyarihan ng isang level 9 warrior king? Napalunok si Zoheb. Nag-iwan ng matinding impresyon sa kanyang puso ang kanyang nasaksihan. Tapos na. Humajejek si Beryl at pumalakpak sa kanyang ulo. Hinanap niya si Severin at sinabing, "Guro, ano sa palagay mo tungkol dyan?" Ngumiti si Severin. "Hindi masama. Tara na." Kaya nilang linisin ang eksena. Sa parehong sandali, si Manny, ang Great Elder, at Second Elder ng Yasky Mansion ay kakalapag lang. "Mr. Manny, inutusan ako ng amo ko na sunduin ka." Hindi nagtagal pagkalabas nila sa arrival hall, nagpadala ang mga lawyer ng isang tao para sunduin si Manny at ang matanda. "Sige. Salamat." Masayang tumango si Manny at sumakay sa kotse na pinadala ng mga lawyer para bumalik. Sa tirahan ng mga lawyer. "Manny, baka pagod ka pagkatapos ng flight." Lumabas si Finn at ang kanyang pamilya upang salubungin si Manny pagdating niya. Napangiti si Manny. "Mr. Finn, masyado kang mabait. Humihingi ako ng paumanhin na inabala kita sa pagdating ko. Huwag mong sabihin yan. Magkaibigan naman tayo, di ba?" Mabilis na sagot ni Finn. Sabay lakad ni Manny kay Finn at umupo na sila sa sala. Ito ay kapag siya ay sabik na nagtanong. "Mr. Finn, kumusta ba? Nalaman mo na ba kung saan tumutuloy si Severin? Kung gagawin mo, pwede nang magsimula ang mga matatanda ngayong gabi." Maya-maya lang, dalawang lalaki ang tumakbo. Isa sa kanila ay sumigaw. "Sir, may nangyaring masama. Ang aming mga tauhan ay natagpo ang patay sa isang eskinita. Ibinalik namin ang kanilang mga katawan." "Ano?" Galit na tumayo si Finn at mabilis na lumabas. Hindi nagtagal, nakita niya ang dalawang bangkay sa sahig. Ang bibig niya ay ilang beses na kumaibot at nakakatakot ang mukha niya. Mabilis na binago ni Manny ang ekspresyon ni Finn. "Huwag mong sabihing sila ang pinadala mo para sundan si Severin." Walang magawang tumango si Finn. "Oo, pareho silang level 9 Profound Masters. Pero, nadiskubre pa rin sila ni Severin. Ang hula ko ay nadiskubre sila ni Severin at hinikayat sila sa eskinita para patayin sila." Agad na sumeryoso din ang mukha ni Manny. Ang Drakcom ay isang malaking lungsod. Hindi magiging madali ang paghahanap kay Severin ngayon. Tumango si Finn. "Oo, sumasang-ayon ako." Tumigil siya saglit at nagpatuloy. "Mukhang naubusan na tayo ng mga pagpipilian. Ang tanging paraan ay ang magtakda ng perimeter mula sa paliparan hanggang sa eskinita upang makita kung anong direksyon ang tinatahak ni Severin para masubukan nating alamin kung nasaan siya at makita kung makakabangga siya ng mga tauhan ko." Tumango si Manny. Bagamat kakailanganin ito ng mas maraming oras at lakas ng tao, ito lang ang solusyon na mayroon tayo. Kahit papaano, maaari nating ibukod ang ilang mga lugar. Nasa akin ang kanyang litrato. Gumawa ng panggrupong chat at anyayahan ang lahat ng lalaki sa panggrupong chat. Ipapadala ko ang larawan sa group chat para malaman nila kung ano ang hitsura ni Severin. Huwag kang mag-alala, Manny. Kadadating lang ni Severin ngayon. Hindi siya aalis ng ganoon kaga. Ano man ang pakay niya sa pagpunta rito, sa palagay ko ay mananatili siya ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 araw bago siya umalis. Isasama ko ang mga tauhan ko at papaalisin sila ngayon. Napangiti si Finn. Cheers! Sa oras ng hapunan, ang bawat miyembro ng Tigress Hall ay sama-samang naghahapunan upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay ngayon. Matapos patayin ni Beryl si Tulio at ang mga matatanda, gumawa si Zoheb ng mga kaayusan at ipinadala ang kanyang mga tauhan upang kunin ang mga ari-arian sa ilalim ng Wild Blood Gang at ibinenta ang mga ito sa mababang presyo dahil lilipat sila sa South Link City kasama si Severin. Ito ay tiyak na isang sorpresa upang makakuha ng isang malaking halaga ng pera bago sila lumipat. Bukod dito, ang pera ay aabot sa lungsod upang magsimulang muli. Hahaha. Cheers! Tumawa ng malakas si Severin pagkatapos ay naisip niya ito at tinanong si Mr. Zoheb, "Pamilyar ka sa lungsod, may alam ka bang mga bulwagan na ipinangalan sa 12 Oriental Zodiac?" Matapos marinig ang tanong ni Severin, umiling si Zoheb.
Alam kong may 12 bulwagan sa ilalim ng Dracodeus Temple at alam ko rin na ipinangalan ang mga ito sa 12 Oriental Zodiac. Kaya kung may iba pang bulwagan sa lungsod na ito, hinanap ko na sana sila. Tumanggaw si Severin matapos marinig iyon. Inaasahan na niya ang sagot ngunit sinusubukan lang niya ang kanyang kapalaran sa pagtatanong niyan. Sa katunayan, nasiyahan siya sa kanyang sarili na nakatagpo ng 5 Hallmasters sa kasalukuyan. Bukod dito, mataas ang tagumpay ni Zoheb. Inaasahan niya na si Zoheb ay mag-level up sa isang level 3 Warrior King makalipas ang ilang araw pagkatapos inumin ni Zoheb ang 2nd grade low rank pill. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, iminungkahi ni Beryl. Kailangan mo ba ng tulong ko sa paghahanap sa kanila? Umiling si Severin. Hindi. Mayroon na akong 5 bulwagan na tumutulong sa akin. Sa tingin ko, hindi na magtatagal para mahanap ang natitirang mga bulwagan. At saka, hindi magiging maganda kung malalaman ito ng iba. Umiinom kasama ang isang war god. Pakiramdam ko na nanaginip ako. Bulalas ng isang elder ng Tigress Hall. Nagsaya ang lahat sa hapunan at tumagal ito hanggang gabi. Nang matapos ang hapunan, tuluyang umalis si Beryl sa lungsod. Maraming mga larawan ang kinuha ni Beryl sa hapunan at ipinadala ito sa chat ng grupo upang ipakita sa iba. Isang mapayapang gabi iyon at nagkaroon ng pagkakataon si Severin na makapagpahinga ng maayos. Dahil kinailangan ni Zoheb at ng iba pa na harapin ang mga ari-arian na kinuha nila sa Wild Blood Gang, nagpasya si Severin na manatili ng mas matagal sakaling may mangyari. Pumayag silang umalis kapag naayos na ang lahat. Kinaumagahan, na si Severin kaya inilabas niya ang kaldero at nagpatuloy sa paggawa ng gamot. Mayroon pa siyang sapat na supply ng mga espiritual na halamang gamot, lalo na iyong mga mababang ranggo sa 2nd baitang. Kaya, nagplano siyang gumawa ng mas maraming 2nd grade na low rank na table task. Ang mga tabletang iyon ay mas angkop upang matulungan ang iba na madagdagan din ang kanilang mga nakamit. Noong hapon, tuwang-tuwang tumakbo si Yasmin sa kanya nang bumaba siya ng ilang minuto. Supreme Leader, mayroon akong magandang balita. Salamat sa iyo at sa iyong tableta. Level 1 Warrior King na ako ngayon. Mabilis na ibinalita ni Yasmin ang magandang balita kay Severin. Ngumiti si Severin. Mabuti iyan. Kailangan mong dagdagan ang iyong tagumpay sa lalong madaling panahon. Mapoprotektahan at ipagtanggol mo lamang ang iyong sarili kapag lumakas ka na. At saka, ang misyon ko ay pataasin ang iyong tagumpay hanggang sa maging level 9 Warrior King ka sa loob ng 1 taon. Pagkatapos nito, maaari kitang dalhin upang makilala ang aking tiyuhin para sa mas malaking pagkakataon. Sinabi ito noong naghahapunan sila kagabi. Kaya naman, hindi na nagulat si Yasmin nang marinig niya ito ngayon. Nagtataka ako. Napakalakas mo na. Sa palagay ko mas malakas ang tiyuhing master mo kaysa sa iyo. Humajijek si Yasmin at nagsimulang mag-imagine. Ikaw ang guro ng mga war god. Si Miss Beryl ay isang level 9 warrior king. Ibig sabihin, ang iyong natamo ay mas mataas kaysa sa kanya. Sa sinabi na iyon, malamang na ikaw ay isang level 1 o 2 warrior emperor. Dahil ang iyong tiyuhin master ay mas malakas kaysa sa iyo, kaya siya ay maging isang level 3 warrior emperor o mas mataas. My gosh! Napatikip siya ng bibig sa gulat. Nakakabaliw ito. Napakaganda nyo. Ngumiti si Severin. Kung magsasanay ka ng mabuti, balang araw ay maaari ka ring maging isang warrior emperor. Ako. Napangisi si Yasmin. Hindi ko naisip na maging isang warrior emperor. Lubos akong nasisiyahan na maging isang level 1 warrior king ngayon. Hoy, Supreme Leader. Gusto mo bang lumabas para mamasyal? Ibig sabihin baka naiinip ka na. Bakit hindi ka maglibot sa lungsod? Pagkatapos mag-isip, tumawa si Yasmin. Wala akong ideya kung paano tutulungan ang tatay ko sa negosyo. Dahil abala sila, naiinip din ako sa bahay. Oo naman. Lumabas tayo. Nagkibit balikat si Severin. Pagkatapos gumawa ng gamot para sa buong umaga, kailangan niyang magpahinga. Ilang sandali pa ay lumabas na sila para mamasyal. Samantala, ipinakilala rin ni Yasmin ang Drakcom kay Severin. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Yasmin. Supreme Leader.
Sa tingin ko dapat napakaganda ng asawa mo dahil sobrang galing mo. Ngumiti ng mahina si Severin. Oo, napakaganda niya. At may cute din akong anak. Ano? Tatay ka na. Nagtataka ako. Sa normal, hindi agad mag-aasawa ang mga tulad namin dahil ayaw naming mabonding kami ng isang relasyon at kami ay naglalayong maabot ang isang mas mataas na antas. Kahit magpakasal kami, hindi kami nagmamadaling magkaanak. Pero may anak ka na sa murang edad. Sabi ni Yasman. Nagpatuloy siya. Nako. May narinig din akong kasabihan na maaari tayong magkaroon ng mas mahabang buhay kapag ang ating natamo ay nasa isang tiyak na antas. Hindi ko alam kung totoo ba iyon o hindi. Kahit papaano, hindi ko pa nakikita ng sarili kong mga mata. Ang pinakamalakas na taong kilala ko ay Warrior King at ang rank na mas mataas sa Warrior King ay Warrior Emperor. Hindi ko pa narinig kung ano ang pagkatapos ng Warrior Emperor. Ngunit narinig ko mula sa isang tao na kung hihijitin mo ang Warrior Emperor, nangangahulugan ito na mayroon kang pagpapala mula sa Diyos at mas mahaba ang iyong buhay. Tumango si Severin. Oo, ang rankang pagkatapos ng Warrior Emperor ay tinatawag na Saint. Ang isang Saint ay may 200 taon ng buhay. Kung ikaw ay naging isang Saint, ibig sabihin ay maaari kang mabuhay ng mas mahaba at masusustentuhan mo ang iyong kabataan upang ang iyong hitsura ay hindi tumanda ng kasing bilis ng mga normal na tao. Kung naabot mo ang isang tiyak na antas ng pagkamit, mayroon ka ring kakayahang panatilihin ang iyong hitsura ng kabataan. Seryoso. Kaya ang Saint ay ang ranggo sa itaas ng Warrior Emperor. Mukhang natarante si Yasman. Sumimangot siya at mamulong sa sarili. Halos hindi ka makakahanap ng Warrior Emperor sa kontinenteng ito. Pero sabi ng tatay ko, nag-e-exist sila. Basta huwag dito. Mananatili sila sa mas liblib na lugar at hindi papasok sa makamundong mundo dahil masyadong manipis ang espiritual na enerhiya sa ating hangin. Kaya naisip ko na magiging mahirap para sa sino man na maging saint kapag naging isang imposibleng emperor. Pagkatapos noon, umiling siya. Nako, huwag na nating isipin ang mga iyon. Wala akong dapat ipag-alala tungkol doon sa ngayon. Hoy, alam mo bang may siyam na asawa ang mayor ng Drakcam? Bilang gobernador, dapat marami ka rin. Ilan ang asawa mo? Napaawang ng ilang beses ang sulok ng bibig ni Severin. 10 asawa. Talagang ine-enjoy niya ang buhay niya na parang playboy. Ano naman sa'yo? Ilan ang meron ka? Masyadong nag-uusisa si Yasman sa sagot habang nakatingin kay Severin habang hinihintay na sagutin ni Severin ang tanong. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ng hiya si Severin na tinitigan siya ni Yasman. Sa tono at ekspresyon ni Yasman, parang naisip niya na mas maraming asawa ang lalaki, mas malakas ang lalaki. At parang abnormal para sa isang lalaki na magkaroon lamang ng isang asawa. Gayunpaman, ito ay may katuturan. Maraming mga ulo ng pamilya o mga mayor sa Drakodam ang may higit sa isang asawa o may bahay. Lalo na yung mga lalaking may kapangyarihan. Hinawakan ni Severin ang tungki ng ilong niya at awkward na ngumiti. Sa tingin ko sapat na ang isa. Ano? May isang asawa ka lang. Nanlaki ang mata ni Yasman na parang nakakita ng halimaw. Ikaw ay isang gwapong lalaki, isang talentadong tao, ang pinakamataas na pinuno, at ang gobernador. Oh my God! Alam mo ba kung ilang babae ang mai-inlove sa iyo? Bakit hindi mo piliin ang ilan sa kanila para maging asawa mo? Hindi ba't lahat ng lalaki ay gustong magkaroon ng maraming magagandang babae? Sa sandaling iyon, nawalan ng masabi si Severin. Inikat niya ang daliri at ginamit ang buko niya para tapikin ang noo ni Yasman. Ikaw ay isang batang babae lamang at hindi ito ang mga bagay na dapat mong ikabahala. Hindi ka ba makapag-isip at mag-alala tungkol sa isang bagay na masangkop para sa iyong edad? Hindi pumayag si Yasman. Ano bang masama sa pagiging curious niyan? Hindi ba normal na topic yon? Iniisip ko lang na dapat kang makakuha ng mas maraming asawa dahil napakatalino mo. Kung hindi, magiging kakaiba ang pakiramdam. Hindi alam ni Severin kung ano ang magiging reaksyon. Sa ilang kadahilanan, may ilang babae nga ang sumulpat sa isip niya matapos marinig ang sinabi ni Yasman. Sina Sheila, Rachel, at Gracie. Lahat sila ay magagandang babae.
Makakaakit ng maraming atensyon kung lalabas siya kasama silang lahat ng sabay-sabay. Umiling si Severin nang mapagtantong nasa loob ang ulo niya ang mga ulap. Gayunpaman, hindi nila alam na may lalaking nakatingin sa kanila mula sa malayo. Akala niya ay magkalapit ang tingin ni Severin at Yasman. Kalokohan. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at lumapit sa kanila kasama ang kanyang mga bodyguard. Habang naglalakad ang lalaki, galit niyang sinabi, "Yasman Ner. Isa kang sinungaling." Kumunat ang noo ni Yasman at tumingin sa direksyon ng lalaki. "Flynn Hoffman. Anong sabi mo? Bakit mo ako tinatawag na sinungaling?" Tumingin si Flynn kay Severin at galit na sinabi, "Bumili ako ng bulaklak at kape para sa'yo. Pero sabi mo masyado ka pang bata, ang iniisip mo lang ay ang pagsasanay mo, at wala kang planong pumasok sa isang relasyon ngayon. Tapos anong ginagawa mo ngayon? Kasama mo siya ngayon, di ba?" Pagkatapos nito, sinimulan niyang tingnan si Severin. Ang lalaking ito ay mukhang mas matanda sa iyo ng kahit 7 o 8 taon. Ano ba, malamang na mas matanda siya sa iyo ng 10 taon. Mukhang may bagay ka sa matatandang lalaki at hindi dahil sa ayaw mong makipagrelasyon ngayon. Galit na nagngangalit ang mga ngipin ni Yasman. "Flynn, nababaliw ka na ba? Sinong nagsabi sa'yo na kasama ko siya? Napakatalentado niya. Paano ko siya makakasama? Kahit na gusto ko siya, hindi niya ako magugustuhan. Ano bang problema mo? Masyado na yata tumakbo ang imahinasyon mo. Baliw ako." Namula ang mga mata ni Flynn habang malungkot na sinabi, "Sinungaling ka. Kung hindi ko nakita kung gaano kalapit kayong dalawa, maniniwala pa rin ako sa sinabi mo. Nakita ko kung gaano kayo kalapit. Nakita ko lahat. Kalapit. Baliw ka talaga." Muli na namang nawalan ng imak si Yasman. "Siya ang aking supreme leader. Hindi ko siya boyfriend." "Supreme leader?" Nagulat si Flynn. "Ano ang isang supreme leader? Bakit hindi ko siya narinig dati? Sinusubukan mo bang dayain ako sa pamamagitan ng paggawa nito?" Tumigil siya saglit at nagpatuloy. "Ngayon ko lang nakita. Pinitik niya ang noo mo gamit ang daliri niya kanina. Kalimutan mo na yon. Huwag mo nang ipaliwanag sa kanya." Tara na. Hindi mapakali si Severin na magaksaya ng oras sa pagpapaliwanag kay Flynn. Para sa kanya, si Flynn ay isang utu-uto na teenager na lalaki. Ang edad niya siguro ay malapit kay Yasman. Bilang isang may sapat na gulang, si Severin ay walang pasensya na harapin siya. "Pumunta ka. Saan ka pupunta? Bawal kang umalis bago mo ipaliwanag ang lahat." Gayunpaman, hinaranggan sila ni Flynn na umalis. May mga bodyguard sa likod niya. Pagkasabi niya nun ay dali-dali silang gumawa ng linya para pigilan sina Severin at Yasman na umalis. "Walang masabi dahil sinabi ko na sa iyo. Siya ang aking supreme leader. Ikaw ang bahala kung maniwala ka o hindi." Walang magawa si Yasman. Kahit na ang pamilya ni Flynn ay hindi isang upper-class na pamilya, may mga taong sumusuporta at sumusuporta sa kanya si Flynn. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nagustuhan ni Yasman ngunit hindi siya tinanggihan at sa halip ay naghanap ng dahilan. Umaasa siyang mawawalan ng interes si Flynn sa kanya habang tumatagal at nakahanap na ng iba. Hindi niya akalain, hindi mauunawaan ni Flynn ang relasyon nila ni Severin pagkatapos makita silang naglalakad na magkasama. "Matanda. Sino ka?" "Akin si Yasman. Papatayin kita kung maglakas loob kang nakawin siya sa akin." Habang iniisip ito ni Flynn ay lalo siyang nagalit. Mula sa kinatatayuan niya, inakala niyang naabutan niya si Yasman. Sino ang nakakaalam kung ano pa ang ginawa ni Severin at Yasman nang hindi siya nakatingin? Ang kaisipang iyon ay lubos na sumabog sa isip ni Flynn. Mabangis ang mukha ni Severin matapos marinig iyon. Noong una, ayaw niyang lumala pa pero tinatakot na siya ni Flynn ngayon. Ngumisi siya. "Patayin mo ako. Sa palagay ko ay imposible iyon. Naglakas loob akong sabihin na walang sino man sa Riverson ang may kapangyarihan o kakayahang pumatay sa akin. Jeez. Takot na takot ako. Parang nakakatakot pero hindi ko naman binili." Ngumisi si Flynn. Kilala niya ang bawat isang maimpluwensyang at makapangyarihang tao sa Riverson. Halata namang nambobola lang si Severin. Pagkatapos nun, tumingin siya kay Yasman. "Hindi ka naman aamin di ba?
Sige, babuliin ko ang paa niya dahil hindi ka umamin. Flynn. Huminahon ka. Ang totoo ayoko sa'yo at ayoko talagang makipagrelasyon ngayon. Paliwanag ni Yasman. Hindi ko talaga siya boyfriend kaya iwan mo na siya dito. Hindi siya isang taong kayang guluhin. Kahit na ang ninong mo rin. Naiintindihan mo ba? Hahaha. Tigilan mo ako sa pagloloko. Sa tingin mo maniniwala ako sa mga kalokohang sinabi mo. Tumawa ng malakas si Flynn, umatras, at iwinagayway ang kanyang kamay. Pumunta ka, baliin ang kanyang mga paa. Inaasahan kong makita kung paano siya makakalabas dito. Ang lakas ng loob niyang subukang nakawin ang babae ko sa akin. Oo, sir. Mabilis na pinalibutan ng mga bodyguard si Severin. Hinawakan nila ng mahigpit ang kanilang mga kamao at inilabas ang ilan sa kanilang espiritual na enerhiya. Sila ay mga profound master lamang at hindi magdudulot ng anumang pinsala kay Severin. Sa loob ng ilang segundo, lahat sila ay napaungol at umungol habang nakahiga sa sahig. Siya. Malamang ay isang warrior king. Nakakatakot ang ekspresyon ni Flynn. Ang plano niya ay turuan ng leksyon si Severin. Hindi niya alam, mabibigo ang kanyang plano. Dahil umaasa kang mabali mo ang aking mga paa, hindi kita mapapatawad ngayon. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Severin habang dahan-dahang naglakad patungo kay Flynn. Anong gagawin mo? Agad namang namula ang mukha ni Flynn. Paatras siyang naglakad at pinagbantaan si Severin. Mas mabuting mag-isip ka ng 2 beses tungkol sa kung ano ang gagawin mo. Oo. Ang pamilya ko ay hindi isang upper class na pamilya ngunit hindi lahat ay maaaring manggulo sa aking ninong. Kung maglakas loob ka. Hindi na napigil ang makinig pa ni Severin. Isang malaking hakbang pasulong ang ginawa niya, hinawakan ang braso ni Flynn, at naglapat ng mas maraming puwersa para mabali ang braso ni Flynn. Arg! Masakit na sigaw ni Flynn. Lumalabas ang asol na nerbiyos sa kanyang noo dahil sa sobrang sakit. Napatingin sa kanya si Yasman at walang magawang umiling. Flynn, sinabi ko na sa iyo. Hindi siya ang dapat mong guluhin pero ayaw mong makinig sa akin. Ikaw ang may kasalanan sa sarili mo. Yasman, alis na tayo. Ayaw nang mag-aksaya pa ng oras ni Severin at nagpas siyang umalis kasama si Yasman. Pagkaraan ng ilang sandali, nagreklamo siya. Sayang nauubusan na ang aking supply ng mga pang-espiritual na halamang pang first grade. Mabuti kung makakagawa ako ng higit pang mga gamot na may mataas na antas ng unang baitang upang matulungan ang mga level 8 o level 9 profound master na maabot ang level 1 warrior king. Kung maaari lang akong makakuha ng mas maraming espiritual na halamang gamot kung gayon maaari tayong magkaroon ng higit pang level 1 warrior king. Napangiti si Yasman. Iisipin mo bang subukan ang iyong swerte sa auction center? Matagal na akong hindi nakakapunta doon. Baka may mahanap ka na maganda doon. Auction center. May auction center sa Drakcam. Nang malaman iyon ay nagliwanag ang mga mata ni Severin. Siyempre naman. The Grand Sky Auction Center. May mga chismis, ang auction center ay kabilang sa isang hidden cultivator family. Walang sino man ang nangangahas na manggulo para sa auction center. Hindi ang first-tier upper-class family, second-tier upper-class family, o ang mayor. Dahil dinala ang paksang ito, sinabi pa ni Yasman kay Severin. Napakasikat ng auction center na ito. Maraming cultivator mula sa mga kalapit na township ang pupunta doon. Sa totoo lang, narinig ko ang tungkol sa mga auction center ngunit hindi pa ako nakakapunta sa isa. Oo, tingnan natin. Agad, naakit si Severin sa auction center. Pinag-isipan niya ito at nagtanong. Ngunit nagbabayad ba tayo gamit ang pera o espiritual na mga bato? Wala akong maraming espiritual na mga bato sa akin. Nakuha ko lamang ang mga ito pagkatapos kong mapatay ang ilang taong nagtangkang manggulo sa akin. Tinakpan ni Yasman ang bibig niya at tumawa. Huwag kang mag-alala. Ang auction center na ito ay itinatag sa mundo. Nagtataka na tanong ni Severin. Talaga? Maari mong ipagpalat ng pera ang mga espiritual na bato. Paano mo ito gagawin? Nagkibit balikat si Yasman. Ang espiritual na bato ay ikinategorya sa mababang grado, katamtamang grado, mataas na grado,
at premium na grado. Maaari mong palitan ang isang mababang uri ng espiritual na bato sa $1,000. Tumango si Severin. Naiintindihan ko na ngayon. Kaya kung gusto kong palitan ang isang medium grade na espiritual na bato, kailangan kong magbayad ng $1,500. At $150 milyong para sa isang mataas na gradong espiritual na bato. Eksakto. Wala silang premium grade na mga espiritual na bato, gayunpaman. Sa katunayan, bihira din silang magkaroon ng mataas na antas ng espiritual na mga bato. Karaniwan, maaari kang makipagpalitan ng mababang grado at katamtamang grado mula sa auction center. Ang mga batong ito ay ang karaniwang ginagamit ng mga tao. Ang mga mataas na grado at premium na mga espiritual na bato ay napakabihira. Ang mga bato ay may napakakapal na espiritual na enerhiya sa kanila. Ang mga tao ay halos itago ito para sa kanilang sarili. Paliwanag ni Yasman. Nako, huwag mo akong tawaging Supreme Leader kapag nasa labas tayo. Ayokong may mga taong kakaiba ang tingin sa akin kapag narinig nila. Tawagin mo na lang akong Severin. Sabi ni Severin habang tumatango ang ulo. Hihihi. Sige, Severin. Napangiti si Yasman. Pagkaraan ng ilang oras kasama si Severin, napagtanto niyang si Severin ay isang maluwag at magiliw na tao. Noong una, nag-aalala siya na baka nakaka-stress kapag kasama siya. Lubos na nagbago ang isip ni Severin pagkatapos ng panahong magkasama sila kaninang hapon. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa labas ng auction center. Kinakailangan silang magbayad ng entrance fee na $1,500 bawat tao para makapasok. Kalokohan. Ang kamay ko. Nabali ang kamay ko. Galit na nagngangalit si Flynn. Sinugod siya ng kanyang mga bodyguard at isa sa kanila ang kumuha ng tableta para kay Flynn. Mr. Flynn, inumin mo itong healing pill at dadalhin ka namin sa ospital para gamutin ito. Tumango si Flynn habang ang kanyang mga mata ay mukhang may bisyo. Ang bastos na iyon. Pagbabayaran ko siya. Papatayin ko siya. Pumunta muna tayo sa ospital. Pagkatapos gamutin ng doktor ang braso ko, hahanapin ko ang ninong ko. Sa tingin ko ang ninong mo lang ang makakatulong sa iyo. Halata naman na nagsisinungaling si Yasman sa iyo. Sa tingin ko ang lalaking iyon ay malamang na isang level 1 o level 2 warrior king. Kailangan mong hilingin sa iyong ninong na ipadala ang kanyang pinakamalakas na tao upang labanan siya. Ang isa sa mga bodyguard ay nag-isip at nag-analisa ng sitwasyon para kay Flynn. Tumango si Flynn. Pumunta sila sa ospital. Sa daan, tinawag ni Flynn ang kanyang ninong na si Carlito. Hindi nagtagal, dumating si Carlito sa ospital. Malungkot ang mukha niya nang makita ang braso ni Flynn na nakabalot ng plaster cast.